Pangatlo, ang utos ng Vice Presidente sa assassin. Sa assassin! Sa assassin! Putang ina, may assassin. Ay nako, walang sinabi. Ulitin ko walang sinabi si Inday Sara sa kanyang video. Nandun ako Andun ako. I was in Las Vegas. I was in LA during that time. Okay? I was in LA. Hindi pala LA, Las Vegas. LV. I'm in Nevada. I was in Las Vegas. I was part of that Zoom meeting. Narinig ko 'yan. Hindi ko na matandaan kung anong tinanong ko doon, promise. Nagtanong din ako doon pero hindi ko na matandaan kung anong tinanong ko sa tagal na noon. Kasi nandoon lang naman kami to listen to Inday and i-pick up lang kung ano yung mga pagsasabi niya doon. I-re-reactionan lang namin. And nagtanong lang kami, sinagot lang niya. So, ewan ko bakit kami pinatatawag doon noon. Hindi ako nakapunta noon because after ko ng America, I stayed in the US for 30, I think mga 30 plus days, mga more than a month. Pag-uwi ko noon, overnight na ako sa Pilipinas. I had to go to Japan kasi nakabook na ako sa Japan din noon ng isang buwan. So, for more than 2 months akong wala sa Pilipinas. Bumalik ako January na. Nagpatawag sila, wala ako noon Wala na ako sa Pilipinas noon. O nung nagpatawag sila, kaya hindi ako nakapunta dyan. Si Jason Rubrico lang nakapunta. Tapos nga, nung nagpunta nga si Jason Rubrico, meron na siyang copy nung questionnaires, yung parang clarificatory questions nila. Pinakita ko na yun, pinasa na sa akin. Ay, sabi ko, ito lang pala yung mga tanong. Oo, parang patunay lang na sinabi talaga ni Inday Sara. Yung Inday Sara, hindi naman niya dininay yung sinabi niya. Talaga namang sinabi niya yun. Wala namang denial doon Nandun ako noon. Wala siyang sinabi na, assassin! Oh, late naman na masyado yun. Wala siyang sinabi, assassin. Walang ganun. Oh, kontrata. Wala siyang ganun sinabi. Puta, fake news peddler pala to. Bogado na to Na huwag siyang titigil hanggat hindi napapatay ang Pangulo ng Pilipinas, ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. Namatay ba? Hindi naman. Patay na ba? Buhay pa naman. Hindi. Ang tinag-uusap. Wala pang krimen Hindi naman murder ang kinakaso kay Inday, nakaso kanya grave threat Pero nakalimutan mo sir sabihin na sinabi niya before that na wag ka mag-alala, ma'am, hindi mama. Kasi kanina puro mama mama. Wag ka mag-alala ma'am, sa kasiguridad ko. Kasi pag may nangyari sa aking masama, pag pinapatay nila ako, may kinausap na ako. Kinausap. Hindi sinabing kinontrata, may kinausap na ako. Hindi niya sinabi na assassin, walang ganon. May kinausap na ako na huwag kang hihinto, patayin mo si ganito, si ganyan. No joke. Pwedeng yung kinausap niya, yung aso niya, o kaya yung mangkukulam na kapitbahay nila, o kaya yung pinsan niya, yung asawa niya. Conditional. Yun yung hindi nyo isinasama sa mga declamation nyo. Representatives ay nagpapakita na ang Vice Presidente ay determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta. Determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta kapag may ginawa sa kanyang masama. Pero hindi siya magiging banta kapag wala silang ginawang masama sa kanya. So, she's trying to preempt if ever they will do something bad to me, I ask someone to do something bad to them too. So if this happens, so it's conditional. Abogado na to, bobo. Tanga ka? Number 4, the result of the investigation and after determining that the respondents' threats are serious and real, led the NBI to file complaints for 3 counts of grave threats and 1 count of inciting to sedition. Sabi nga ito yung isang magandang part dito. Tinanong siya, motu proprio. Ibig sabihin, kahit na walang utos, pwede sila mag-conduct ng investigation. Tinanong siya ngayon. Sabi sa kanya, did you investigate Inday Sara? We sent Inday Sara a letter asking kung anong leads meron siya para meron kaming pagsimulan. Di ba? Ngayon, hindi na siya nag-reply hindi sila nagbigay sa amin ng mga information. Sumagot naman sila, sinabi 6 months ago, meron daw siya natanggap na threat, pero
hindi siya conclusive para sa amin eh. So hindi na namin tinuloy. Pero kay Bongbong, ito kay Bongbong, kay Martin Romualdez, tsaka kay Lisa Marcos, nag-file sila ng case ng grave threat. Ng grave threat. Hiningan ba nila si Bongbong Marcos ng sulat? Inimbita ba nila si Bongbong Marcos? Sinupina ba nila to give yung magbigay ng detalye nung sa pagbabanta sa buhay nila. Okay, kasi naman narinig naman namin yung sinabi ni Inday Sara na may kinausap na siya So enough na yon para mag-build kami ng case. Ang tanong, kinausap nyo ba yung aggrieved party o yung affected party? Kinausap nyo ba sila kung anong naramdaman nila, kung anong nila, kung gusto ba nila mag-press talaga ng charges or siniseryoso man lang ba nila ito? Wala naman yatang ganun. So kung kay Inday, huminto na lang kayo nung sumagot yung abogado nila, hindi nyo na itinuloy. Pero si Bongbong, wala naman siyang pinalabas na utos sa inyo. Sabi nyo, hindi kayo inutusan, pero tinuloy-tuloy nyo pa rin yung kaso. Anong tawag doon? O di selective Selective investigation yun. Kasi nakalagay doon sa Constitution yung threat sa buhay ng presidente, pangalawang presidente, Senate President, Speaker of the House, at saka Chief Justice. Meron kayong motu proprio powers para mag-investigate. Bakit kay Inday hindi natuloy? Ba't yung kay Bongbong, kay Lisa, at saka kay Martin Romualdez natuloy? Nga. Number 5, this witness, Attorney Lotok, will identify and authenticate the affidavit of investigation, the annexes, as well as a couple of videos in relation to the NBI's investigation. And number 6 offer, he will also testify on such other matters as are relevant and material to the impeachment of the Vice President. Diba? Meron siyang sabi niya, he will testify. Gumawa sila ng report, gumawa sila ng ganito, ng ganyan. Gumawa sila ng mga bagay na ito na nagkaroon sila ng mga recommendations, isang grupo sila, nag-aral sila, pinag-aralan nila lahat. Tapos putang ina, may mga typographical error, may mga designation errors. Hindi lang typographical, pati dates. At inamin nila that those were mistakes, errors from their end. Ano ba naman yan? How can you say that the investigation is thorough, that the investigation... Halatang minadali Halatang minadali kasi sabi nga ni Senator Cayetano madami akong mga counter affidavits na i-file sa ombudsman dahil dun sa mga kaso na sinampa sa amin ng ombudsman. Binasa ko yon 10 ulit, hindi lang 10, maraming beses pinacheck ko pa sa AI. Kung mali yung grammar, mali yung kasi tao man lang tayo, mali yung may wrong spelling wrong. So ang tanong ko, ikaw ang gumawa noong report. Bakit mali yung detalye rito? Hindi lang po ako, marami kami. Oo, marami kayo. Kasi bobo ka man, hindi mo naman talaga kaya mag-isa. Ako nga rin, senador ako, marami akong mga staff to do things for me. So isang grupo kayo, okay? Isang grupo kayo, pero ikaw yung leader ng grupo na yon. So hindi ba dapat you are expecting more than mediocre? From your staff, from your people, di ba dapat you're expecting the best output? So kailangan abogado ka pa naman. Very si Attorney Torion, talagang importante kay Attorney Torion yung grammar. Okay lang na lengthy, basta pag tiningnan mo yung mga grammars ni Attorney Torion, and minsan yung mga paralegal daw niya, yung mga partners niya, pag gumagawa daw ng mga pleadings, medyo may mga kinokorrect pa siya. Kasi nga si Torion ang leader ng kanilang law firm. So kung ikaw ang leader ng law firm, yung mga nasa ilalim mo, responsibilidad mo yan. So kahit alam mo na magaling yan, you still have to read it. Natatandaan niyo yung sinabi ni Torion nung meron daw isinampa si Torion para kay Bato nung sa ICC ni Pangulong Duterte. Alam mo ba na binasa daw yun ni Pangulong Duterte? Tapos sinabi na kulang to, o mali ito, o pahabain mo pa, o paikliin mo pa. Alam mo yun, kung ikaw boss ka, alam mo yun. Ngayon, yung mga typographical error dyan, dapat na-capture mo bilang ikaw yung team leader nila. Hindi mo dapat yan isisi sa kanila because it will fall sa leader. Ganun yan
O ngayon, nung tinanong siya, hindi ko naman pirma yung nandiyan dyan. Oo nga, hindi mo pirma, pero ikaw yung team leader ng mga ito, hindi mo ba tinitingnan yung trabaho ng mga tao mo? Di ba? Ganun. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, marami, nung ako nasa kumpanya, marami akong mga tao, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Chinicheck ko isa-isa yung trabaho nila. Yung mga emails nila na nakasisi ako, kino-correct ko yun. Oh, ano ba itong sinabi mo dito? Kasi babasahin mo yun, nakasisi ka dun eh. Di ba CC copied ka doon, carbon copied ka doon sa email. So kailangan basahin mo 'yun para kapag ka na-escalate 'yun, alam mo na kung ano yung issue na 'yun. Ay ako yung team leader nila eh, ako yung supervisor nila eh. So kailangan, ako yung manager nila, kailangan alam ko yung ginagawa ng trabaho kapag yung higher than me nagtanong sa akin, "Boss, ano nangyari dito sa issue na 'to?" Nakasisi ka dyan, alam mo na yung isasagot mo. O, ano ka na, meron ka ng idea doon. Kasi nga, in-involve mo yung sarili mo, involved ka doon eh. Tapos pag tinanong ka tungkol dito, sasabihin mo hindi mo alam. Pag tinanong ka tungkol dito sa report na to, sasabihin mo, mas mabuti si ganito tanongin ninyo. Tangin na nung klaseng leader ka. So ibig sabihin, incompetent ka din kasing incompetent mo yung isang testigo. Oo, ganun ka rin, incompetent ka din. Pero pag tinanong siya tungkol sa date na to, nagkamali yung date na to, nagkamali yung date na yan, ang bilis mo sumagot, sasabihin mo, typo po yan. Oh, ba't mo sasabihin typo? Hindi mo nga ina-acknowledge na alam mo tong mga laman nito, tapos yan, yung typo, alam mo. Alam mo naman pala yung typo, bakit hindi mo pinakorek noon? Bago nyo sana ipinasa yan sa Committee on Justice. Ito rin bobong Committee on Justice. Halata rin hindi nagbabasa. Mantakin mo, nakalusot na nga sa head ng NBI, nakalusot pa sa director ng NBI, nakalusot pa doon sa Committee on Justice ni Luis Tro. Ibig sabihin, hindi nila binabasa yan. Nire-railroad nila yan, minamadali lang nila yan. Akala nila, pagdating dito sa impeachment proceedings, putyang ina, hindi makikita. Ang gagaling ng mga abogado ni Inday. Tapos, ang galing ni Amy, ang galing ni Cayetano. Ano nga lumabas ngayon? Tinanong ko nga si ChatGPT kanina, mga bossing. Mamaya papakita ko sa inyo anong sagot ni ChatGPT. Ready for comment, Your Honor, please. Counsel for the respondent, Attorney Binluan. Subject to cross, Your Honor. Thank you so much. Ang galing nitong batan to, ito si Binluan, putang inang galing nito. Batang-bata pa to ha, nunal lang meron siya. Hindi siya nag-makeup, hindi siya nag-Amerikana, lang siya, simpleng barong lang siya, naka-ID lang siyang gano'n ng Senado. Kalmado lang, wala siyang gel, simple lang, pogi. Kalmado, smart. Tingnan mo yung isa, kailangan pa niyang lagyan ng kolorete yung mukha niya para magmukha lang siya kaaya-aya. Kailangan niya pa mag-Amerikana para magmukha siyang disente. Kailangan niya pa yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. 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 Paulit-ulit lang siyang ganun, para siyang ulul. Para siyang parot. Putya, ito simple lang, di ba? Paano siya magtanong? Simple lang. Sumasagot na nga to. Buti nga to, mas mabait yung nakaraang abogado. Ito, matindi na to. Wala pang question. Nagreklamo ka na, putang ina ka. Kulang na lang magmura to eh. Sa dami ng objection ng ulol na prosecutor. Ang daming ang daming ni-reject nito ni Jesus Cordero. Palakpakan natin si Jesus Cordero. Kupal kayo Kala nyo kaya nyo kami For the prosecutor, may proceed. Daghang salamat, Mr. Presiding Officer, Honorable Judges. Attorney Lotok, Sir, maupay nga kulop haimo. matay ang kuluman, sir. Waray-waray po. We are both waray-waray. At the same time, si Mano. Putang ina nyo. Waray-waray pala kayo. Mag-usap na lang kayong dalawa. Kaya pala magkatropa kayo eh. Kaya pala kinuha yung testigo yan eh. Kaya pala yan yung nag-asikaso eh. Nang kaso kay Inday Sara, magkaibigan pala kayo. Magkalahi pala kayo eh. Isang lang pala, dila lang pala kayo galing eh. Pucha yan, binisto mo pa yung sarili mo. Tatanga-tanga to, pasikat kasi. Tanginan to, sa sobrang pasikat nito, binibisto niya yung sarili niya eh. Attorney Lotok, pwede bang mas malapit pa sa microphone para marinig ng sambayanan lahat ng isasagot ko mo sa mga tanong ko? Isasagot ko. Hindi naman ikaw isasagot siya eh. Mali-mali ang pucha. Inang abogado na to, pasikat. Yes, sir. Now, Mr. Lotok, kindly state your name, edad, and other personal circumstances. Personal circumstances. Sakit. Ang sakit sa ulo. Pero siguro naman, hindi ko pa man itinutuloy ito. Hindi ba? Hindi ko pa man itinutuloy. Na-prove na natin sa inyo yung pinupunto natin na basura itong article na ito ng impeachment ni Inday Sara. Yung grave threat and all. Na-expose dito. Bukas, sa isang vlog na i-upload ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling itong defense ni VP Sara at kung paano napahiya etong gunggong na abogado na to. At yung kanyang bagong testigo na di umano may kaso din.
kung paano nahubaran. Abogado pa to kung paano nung una, CPA, Certified Public Accountant, ito naman abogado. O kung paano ginawang kengkoy. O paano ginawang kengkoy ng defense na batang-bata, pogi, sakto lang. Parang si Boss Dada lang, matipuno, bagets, makinis. Kung paano ginawa netong prosecution, hindi, nung defense dito sa prosecution. Ayan, kung nagustuhan nyo itong ating vlog, like, share, subscribe. At huwag magkalimutang magpakulay O baka mamaya, huling gabi nyo na ngayon. Yung mga ipon nyo, hindi nyo pa nababawasan bawasan nyo na yan. Pakikinabangan lang ng mga kabit ng mga jowa nyo yan. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y